Mo mga idol, hindi ko akalain na yung simpleng trabaho ko bilang driver ay magiging pinakakatakot-takot na karanasan sa buong buhay ko. Kasi siyempre, sanay ako sa mga boss na suplado, masungit o maarte na pero hindi sa amo na literal na hindi tao. Kilala niyo naman ako si Ray, dating OFW sa Taiwan. 6 na taon akong nagtrabaho sa factory doon. Linis makina, night shift, walang pahinga. Pero nung nagka-pandemya, pinauwi kami. Walang trabaho, ubos ang ipon. Kaya nang inalok ako ng pinsan ko ng trabaho bilang driver ng isang mayamang negosyante, hindi na ako nagdalawang isip. Ang sabi pa niya, madali lang yan, idol. Sunduin mo lang siya gabi-gabi, hatid mo sa bahay. Malaki magpasweldo yon. Maganda pa amo mo. Maganda nga raw, pero kung alam ko lang kung ano talaga siya, baka tinanggihan ko na noon pa. Dumating ako sa bahay ng amo ko, isang malaking mansion sa may Tagaytay. Gabi na noon kasi sabi ng pinsan ko night shift driver daw talaga ang hanap nila. Pagpasok ko sa gate napansin ko agad, madilim ang paligid. May mga ilaw naman pero parang dim lang. Tahimik din, walang ingay ng aso, walang bantay. Lumabas si Manang Thelma kasambahay. O ikaw siguro yung bagong driver? Opo, si Ray po. Teka lang ha, wag kang maingay. Ayaw ng amo namin ng ingay. Ah, ganun po ba? Tumango lang siya sabay turo sa malaking bahay. Hintayin mo sa garahe. Lalabas siya mamaya. Mga idol, hindi ko alam kung bakit pero habang naghihintay ako, ramdam ko agad yung lamig sa paligid. Yung parang malamig pero hindi hangin, parang bigat. Yung tipong alam mong may nakatingin sa'yo kahit wala kang nakikita. Pagkara ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas siya. Si Ma'am Celeste. Mga idol, ang ganda niya. Yung tipong mapuputi ang balat, parang hindi tinatabla ng araw. Matangkad mamo ang mukha, pero may kakaiba sa mga mata. Mapula. Hindi yung contact lens na red ha. Parang natural talaga na may bahid ng dugo. Ray? Tanong niya malamig ang boses. Opo, ma'am. Drive me to Cavite Highlands. Ganun lang, walang nangiti, walang kahit anong expression. Tahimik lang siya buong biyahe. Pero eto mga idol, kakaiba. Habang papalapit kami sa Cavite Highlands, napansin ko na wala nang dumadaan na sasakyan. Gabi na nga pero parang walang ibang tao. Tapos bigla siyang nagsalita. Ray, huminto ka dito. Huminto ako. Dito po, ma'am. Dito lang. Sandali lang ako. Bumaba siya. Nakaitim na coat, may dalang maliit na bag. Lumapit siya sa gilid ng kalsada kung saan puro puno at dilim. Wala akong makita masyado pero may naririnig akong parang langit-ngit ng buto. Tapos parang may huni ng malaking ibon sabay. Whoosh! Parang may pumailan lang sa hangin. Napatigil ako. Tumakbo ako palabas pero paglabas ko, wala siya. Mga idol, wala. As in wala. Pero pagbalik ko sa kotse, andun ulit siya, nakaupo, parang walang nangyari. Balik tayo, sabi niya, kalmado lang. Okay po, madam. Kinabukasan, tinanong ko si Manang Thelma. Manang, saan po pumupunta si ma'am tuwing gabi? Tiningnan niya ako, seryoso. Ray, wag ka na magtanong ng ganyan. Basta sunduin mo, ihatid mo. Wag kang lalabas pag bumaba siya. Bakit po? Basta, para sa kaligtasan mo. Napatigil ako. Yung tono niya hindi panakot, pero parang may laman. At doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Kasi tuwing gabi, may mga sugat akong nakikita sa braso ko. Maliit lang, parang kagat. Akala ko lamok lang. Pero mga idol, may marka ng 3 bilog, parang kuko ng hayop. Isang gabi, maagang nag-text si Madam Celeste. Dapat 9 p.m. nandito ka na ha? Malayo ang pupuntahan natin bukas. Pagdating niya, iba ang itsura niya. Hindi naka-coat, nakaitim na bestida mahaba may hood. Yung parang pang-ritual. Tahimik lang siya pero ramdam mo na may mangyayaring hindi normal. Habang binabaybay namin yung kalsada paakyat ng bundok, naamoy ko na naman yung amoy bakal, amoy dugo. Pagdating namin sa isang sementeryo sa Alfonso, sabi niya, hintayin mo ako dito, huwag kang lalabas, Ray. At mga idol, syempre matigas ulo ko. Curious ako eh. Kaya pagkalipas ng 5 minuto, bumaba ako. At dun ko siya nakita.
Sa gitna ng dilim, nakaluhod si Madam Celeste sa ibabaw ng lupa. May hawak siyang parang puting tela at sa tabi niya ay may bangkay. Oo, bangkay. At habang nakatitig ako, nakita kong binuksan niya yung bibig nung patay. Tapos, parang may sinisip-sip siya. Hindi dugo parang hangin. Pero habang ginagawa niya yon, unti-unting lumiwanag yung mata niya. At nung humarap siya sa akin, mga idol, yung mukha niya nagbago. Mahaba ang ngipin, pula ang mata, at yung bibig niya punong-puno ng itim na likido. Ray, bulong niya. Anong nakita mo? Tumakbo ako pabalik ng kotse, halos mabaliw sa takot. Pero paglingon ko, nasa likod ko na siya. Hindi mo dapat ako sinundan. Kinabukasan halos di ako makapagsalita. Pero dumating ulit si ma'am, parang walang nangyari. Ray, handa ka na? Madam, nanginginig ako. Ano po kayo? Tumingin siya sa akin, diretsyong tingin, walang takot. Driver lang kita. Hindi mo kailangang malaman. Pagkatapos noon, nilapitan ako ni Manang Thelma. Ray, tanggapin mo ito. Binigyan niya ako ng rosaryo. Pero kakaiba, kasi yung bawat butil gawa sa tingga. Saan niyo galing to, Manang? Yan lang ang tanging proteksyon mo. Huwag mong iwawala. Simula nun, tuwing sinusundo ko si Madam, hindi na ako masyado natatakot. Pero tuwing titingin ako sa rearview mirror, lagi kong nakikita yung anino niya o hindi tao. Isang gabi mga idol, bumaba siya ulit sa parehong lugar. Pero this time, hindi lang isa ang bangkay, 3. At may naririnig akong iyak sa hangin. Madam, sino po sila? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Ngumiti lang sabay-sabi. Ray, wag ka nang magtanong. Kasi pag nalaman mo baka sumama ka sa kanila. Mga idol, pagkatapos nung gabi na nakita kong may sinisip-sip si Madam Celeste sa sementeryo, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog. Kahit ipikit ko yung mata ko, lagi kong nakikita yung pulang ilaw sa mga mata niya at yung ngiti niya na parang gusto akong lamunin ng buo. Pero kailangan ko yung trabaho. Wala akong pera, may pamilya pa akong sinusuportahan sa probinsya. Kaya kahit nanginginig pa katawan ko, bumalik pa rin ako kinabukasan. Pagdating ko sa gate, sinalubong ako ni Manang Thelma. Ray, ano bang ginawa mo kagabi? Napahinto ako. Bakit po? Narinig kong sinundan mo si Madam. Huwag mo nang uulitin yon. Buti hindi ka pa kinuha. Kinuha saan, Manang? Tumitig siya sa akin, tapos bulong niya sa ilalim. Kinilabutan ako. Anong ibig niyo pong sabihin? Basta Ray, huwag ka nang magtanong. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo na lang. Pagpasok ko sa garahe, andun na si Madam Celeste. Nakatayo sa gilid ng kotse, suot ang itim niyang coat at nakatingin lang sa akin. Ray, yes po, Madam. Sumama ka sa akin mamaya. Pero wag kang matakot sa kahit anong marinig mo. Mga idol, anong hindi matatakot Ako lang mag-isa sa dilim. Pero wala akong magawa, pera 10:00 ng gabi, umalis kami. Tahimik lang siya sa likod habang nagdadrive ako. Pero ramdam kong nakatitig siya sa akin sa salamin. Yung tingin niya parang dumadaan sa balat. Pagdating namin sa gitna ng highway, bigla siya nagsalita. Ray, nakita mo ba ako kagabi? Halos matigilan ako. Ha? Hindi po, ma'am? Ngumiti lang siya. Mabuti. Pag-uwi namin, sinabi niyang wag ko munang ipasok yung kotse sa garahe. Iwan mo lang dyan? Sabi niya, pero mga idol, curious talaga ako. Pag-alis niya, binuksan ko yung trunk. At halos mapasigaw ako. May mga plastic bag na puno ng dugo. Hindi tubig, hindi pintura, dugo talaga. Yung amoy niya, matapang, parang karne na bulok. Agad kong sinara, nanginginig ang kamay ko. Pero sa salamin ng trunk, nakita ko yung refleksyon niya nakatayo sa likod ko. Sinabi ko na huwag kang makialam. Hindi ko na alam kung paano ako nakapasok sa bahay nung gabing yon. Parang nagdilim lang paningin ko, tapos pagmulat ko, andun na ako sa kwarto ko, pawisan at may sugat sa leeg.
Kinabukasan, sinundo ako ni Manang. Ray, kailangan mong makinig. Ano po yun, Manang? Hindi basta-basta si Madam Celeste. Matagal na siyang hindi tao. Anong ibig niyo sabihin? Galing siya sa Taiwan pero hindi para magnegosyo. Doon nagsimula yung sumpaan niya. Yung pamilya niya puro aswang. Dito siya lumipat kasi mas madali raw makahanap ng pagkain. Pagkain? Tumango si Manang. Dugo, Ray, at hindi lang basta dugo. Gusto niya yung dugo ng mga balikbayan. Katulad mo. Parang binuhusan ako ng yelo sa narinig ko. Ako? Oo, ikaw. Kaya wag ka nang magtagal dito. Pag nakita niyang lumalaban ka, baka ikaw ang susunod. Tinawag niya ako. Ray, ihatid mo ako sa silang. Tahimik lang siya buong biyahe pero ramdam kong iba na ang hangin. Pagdating namin sa isang abandonadong bahay, bumaba siya. Pero bago pa siya lumayo, hinawakan niya ang braso ko. Ray, alam kong natatakot ka. Hindi ako makasagot. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, hindi ikaw ang gusto ko. Pagkatapos nun, pumasok siya sa loob ng bahay. Hindi ako nakagalaw, pero mga idol, narinig ko yung tunog ng mga kuko na kumakaskas sa dingding. Sabay mga sigaw ng tao, hindi sigaw ng patay, sigaw ng buhay. Nagtago ako sa kotse, nanginginig at dun ko narinig ang halakhak niya. Mahabang halakhak parang asong ulol. Kinabukasan, dumating si Manang Thelma sa kwarto ko, umiiyak. Ray, wag ka munang aalis. Pero gusto kong malaman mo hindi ka driver ni Madam. Ikaw ang susunod niyang tagapagdala. Tagapagdala? Bago siya lumipad tuwing gabi, kailangan niyang may maghatid ng dugo at katawan sa mga kasama niya. At yun ang trabaho mo. Mga idol, dun ko na-realize, kaya ako tinanggap ni Madam Celeste. Hindi dahil magaling akong driver, kundi dahil galing ako sa Taiwan katulad niya. Linggo ng gabi, nag-text ulit si Madam. Dapat handa ka mamayang gabi at ito na ang huli. Hindi ko alam kung trabaho pa yon o paanyaya ng kamatayan. Pero nagpunta pa rin ako. Pagdating ko, nakaitim na siya lahat. May dalang malaking supot sa likod. Ray? Sabi niya, pagkatapos nito, pwede ka nang umalis. Pero wag mo akong titingnan. Habang nagdadrive kami, naamoy ko ulit yung bakal. Dugo talaga. Pagdating sa bundok, bumaba siya. Sinilip ko sa side mirror. Nakita kong binuksan niya yung supot. At mga idol, ulo ng tao yung laman. Paglingon ko, wala siya. Pero sa langit may aninong lumilipad parang malaking paniki. Pag-uwi ko, iniwan ko agad ang kotse. Tumakbo ako palabas pero habang tumatakbo ako, may boses akong narinig sa hangin. Ray, huwag kang tatakas. Dahil sa huli, pareho lang tayo. Kinabukasan, nagising akong may sugat sa likod. 3 marka parang pakpak. Mga idol, mula nung gabing nakita ko yung ulo ng tao sa supot ni Madam Celeste, hindi na ako mapalagay. Hindi ko na kayang kumain, hindi makatulog, at bawat tunog ng hangin sa gabi, parang tinig niya na bumubulong sa tenga ko. Pero may mas masama pa. Tuwing umaga pagising ko, may sugat akong bagong lumalabas. Parang gas-gas pero malalim at may marka ng 3 kuko. Isang gabi nagising ako sa sobrang lamig. Pagtingin ko sa salamin, may dugo sa labi ko. At sa gilid ng kama, may pakpak na parang balat ng paniki nakatupi. Hindi totoo bulong ko, pero nang hinawakan ko, mainit pa. Tumakbo ako palabas, hinanap ko si Manang Thelma. Manang, ano tong nangyayari sa akin? Nagtataka siya, pero nung nakita niya yung pakpak sa kamay ko, halos mapasigaw siya. Ray, huwag mong sabihin nakagat ka na ni Madam. Ano? Hindi! Hindi ako kinagat. Mo lang napansin, kapag aswang ang kumagat sa'yo, hindi mo mararamdaman. Pero unti-unti magiging isa ka sa kanila. Inilabas ni Manang ang isang lumang kahon, may lamang lumang papel at litrato. Ray, matagal na kitang pinagmamasdan, kasi kilala na kita noon pa. Litrato yun ni Madam Celeste.
At sa tabi niya, may lalaking kamukha ko. Manang, sino to? Yan ang tatay mo. Driver din siya dati ni Madam. At katulad mo, hindi na rin umalis dito. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil anak ka ng isa sa mga taong ginamit ni Madam para magtago. May dugong aswang ang tatay mo, Ray. Parang binagsakan ako ng langit. Hindi totoo yan. Kung hindi ka naniniwala, sabi ni Manang, subukan mong humawak ng bawang. Kinuha niya ang bawang sa mesa, inabot sa akin. Paghawak ko, parang sinunog ang palad ko. Uminit, umusok at nag-iwan ng marka. Kinagabihan tumawag si Madam Celeste. Ray, kailangan kitang sunduin ako sa bundok. Pagkarinig ko pa lang, alam kong hindi na to normal na biyahe. Pero mga idol, ewan ko kung bakit hindi ko siya matanggihan. Parang may humihila sa akin papunta sa kanya. Pagdating ko, nakatayo siya sa gitna ng daan, walang dalang bag, walang dugo. Madam, sabi ko nanginginig. Ngumiti siya. Ray, alam mo na, hindi ba? Tungkol saan? Tungkol sa atin. Lumapit siya sa akin, nilagay ang kamay niya sa dibdib ko. Pareho tayong may dugo ng gabi. Ang tatay mo, kapatid ng nanay ko. Napaatras ako. Ibig sabihin, magkapatid tayo sa dugo, Ray. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiiyak. Pero habang nakatingin ako sa kanya, bigla akong naramdaman yung init sa katawan ko. Yung tipong hindi tao. Halika, sabi niya. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga tayo. Mga idol, nung sumunod ako, dinala niya ako sa gilid ng bundok. Doon may kuweba at malalim, madilim at amoy bakal. Sa loob may mga lumang kabaong. At sa bawat isa may katawan na nakabalot sa puting tela. Dito nakatira ang mga tulad natin. Sabi niya, mga galing Taiwan dumating dito noong dekada 90, naghanap ng tahanan, naghanap ng dugo. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magbago ang itsura niya. Kumunot ang balat, humaba ang kuko, at lumabas ang matutulis na ngipin. Hindi ka namin kakainin, Ray, kasi ikaw ang susunod. Susunod saan? Sa amin. Tumakbo ako palabas. Pero habang tumatakbo ako, pakiramdam ko lumalaki ang tenga ko. Lumalabo ang paningin ko at lumalakas ang pandinig. Naririnig ko patitibok ng daga sa ilalim ng lupa. Hindi ako isa sa inyo, sigaw ko. Pero boses ni Madam ang sumagot sa isip ko. Wala kang takas, Ray, dugo mo na to. Pagdating ko sa bahay, nagkulong ako sa kwarto. Pero habang nakahiga ako, naramdaman ko ulit yung pakpak sa likod ko. Sa salamin, unti-unti na akong nagbabago. Matutulis na ngipin, pulang mata, at balat na parang nawawalan ng kulay. Kinabukasan, nilapitan ko si Manang. At, Manang, tutulungan mo ako. Ayokong maging tulad nila. May paraan pero delikado. Sabi niya, kailangan mong sunugin ang dugo sa loob mo bago tuluyang maging isa sa kanila. Paano ko gagawin yun? At kailangan mo ng dugo ni Madam Celeste? Yun lang ang pwedeng pumatay ng sarili niyang lahi. Gabi ulit. Alam kong nandun si Madam sa bundok. Kinuha ko yung kutsilyong may rosaryo ni Manang Telma at sumakay sa kotse. Pagdating ko, andun siya sa gitna ng kuweba. Nakapaligid ang mga nilalang na kagaya niya. May pakpak, may mahahabang ngipin. Ray, sabi niya, hindi mo na kailangang lumaban. At hindi ako kagaya niyo, sigaw ko. Tumakbo siya papunta sa akin, mabilis parang hangin. Pero nasaksak ko siya sa dibdib gamit ang kutsilyo. Tumalsik ang itim na dugo, mainit parang apoy. Sumigaw siya, pero habang bumabagsak siya, hinawakan niya ang kamay ko. Ray, pag ako'y nawala, ikaw ang papalit. At sabay nun, sumabog ang apoy sa paligid. Pagmulat ko, umaga na, nasa bahay na ako.
Wala na ang mga sugat, wala na si Manang, wala na ang mansion. Pero sa palad ko may marka ng 3 bilog. At tuwing gabi may naririnig akong boses sa hangin. Ray, ikaw na ang susunod. Mga idol, pagkatapos nung gabing nasaksak ko si Madam Celeste, akala ko tapos na lahat. Akala ko makakabalik na ako sa normal na buhay. Pero mali ako. Kasi mula nung gabing yon, hindi na ako pareho. Sa umpisa, akala ko epekto lang ng stress. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hindi na ako natutulog. Hindi rin ako nagugutom. At tuwing gabi, parang may tinig na bumubulong sa tenga ko. Boses ni Madam Celeste. Ray, huwag ka nang tumakbo. Pagsilip ko sa salamin, minsan nakikita ko siya sa likod ko. Hindi na siya mukhang halimaw, kundi parang normal ulit. Pero sa mga mata niya, nandun pa rin yung pula. Isang araw, dumaan ako ulit sa Tagaytay. At mga idols, nagulat ako. Andun pa rin yung mansion. Buhay na buhay, parang walang nasunog. May mga bagong kasambahay, may bagong sasakyan sa garahe. At sa balkonahe, may babaeng nakatayo. Si Madam Celeste. Hindi pwede, bulong ko. Pero paglingon ko ulit, wala na siya. Pag uwi ko, may sulat sa ilalim ng pintuan ko. Sulat kamay, luma at may pirma ni Manang Thelma. Ray, kung binabasa mo to, ibig sabihin, buhay ka pa pero hindi na buo. Huwag kang lalapit sa kanya. Hindi mo siya pinatay, Ray. Dahil hindi pwedeng mamatay ang aswang sa dugo ng sarili niyang lahi. Napahawak ako sa dibdib ko. Doon ko naramdaman yung tibok ng puso ko mabagal na parang hindi na tao. Nang sumunod na gabi, pulang-pula ang buwan. Yung kulay niya parang dugo na kumukulo sa langit. Habang naglalakad ako palabas ng bahay, naamoy ko ang hangin. Mabigat amoy bakal ulit. At sa gilid ng daan may aninong lumalapit. Si Madam Celeste, ngumiti siya. Ray, hindi mo ako pinatay. Hinayaan mo lang akong lumipat. Lumipat saan? Sa sandaling yon, tinuro niya ako. Sa iyo. Mga idol, dun ko naintindihan lahat. Yung init na nararamdaman ko sa katawan. Yung pakpak na minsan lumalabas. Yung mga sugat na hindi naghihilom. Lahat yon hindi epekto. Paglipat. Yung aswang na sinaksak ko pumasok sa katawan ko. At habang tumatagal, nawawala na yung boses ko na papalitan ng kanya. Sa salamin, nakikita ko na yung mga mata ko, pulang-pula na rin. At tuwing gabi, kusang lumalabas yung pakpak sa likod ko. Hindi ko alam kung paano ko natutunan, pero bigla kong naririnig yung tibok ng mga tao sa malayo. Yung amoy ng dugo, parang amoy ng pagkain. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, andun yung pinsan kong nagpasok sa akin sa trabaho noon. Ray, may kilala akong mayaman, naghahanap ng driver. Madali lang daw. Gabi lang biyahe at maganda rin daw amo. Ngumiti ako. Ganun ba? Sabi ko. Gusto mo ba ako na magre-refer sa'yo? Tanong niya. Hindi na, kapatid. Sagot ko sabay kindat. Baka ako na lang ang maghanap. Ngayon mga idol, gabi-gabi ako na ang nagda-drive. Ako na yung hinahatid ng mga bagong driver sa mga bundok ng Tagaytay. At tuwing bumababa ako, dala ko ang maliit kong itim na bag. Minsan naririnig ko pa rin ang boses Madam Celeste sa hangin. Magaling, Ray. Natutunan mo na. Ngayon alam ko na hindi ako naging biktima. Ako na ang halili. Ako na ang amo. Kapatid, minsan hindi mo kailangang tumakbo sa dilim kasi baka nasa loob mo na pala ang kadiliman. Huwag kalimutang i-follow ang Ika-3 TV sa YouTube, Facebook at TikTok para sa mas marami pang kwento ng gabi. Hanggang sa susunod na takutan, mag-ingat ka sa mga amo mong galing abroad.